Hi guys! Welcome to our cash planning or budget planning for the month of May. So, baka na-notice nyo bagong notebook or bagong planner. Actually, hindi po to siya bago. Ito po yung totoong planner ko for 2026. Pero nag-shift ako sa Hobonichi na tuloy. Sa Gibbon. So, hindi ko na to siya nagamit. Yung isang nagamit ko before sa previous videos, lumang budget planner ko na yun na tinatry ko lang makonsume yung pages. So, actually, ito siya. May mga laman na to siya dati. Ayan. Ayan. O, diba? Last year pa to, November. So, anyway. Ito, let's fill it in. Alright, so ayan, na-fill in ko na po lahat ng dates, kailan papasok yung ating bills, at kailan papasok yung ating income. Yung ating income naka-purple or violet na penny 1 to 14 natin na income is actually from yung gagastusin natin for May 1 to 14 is actually from the last salary of April. So, siya po yung nagbayad ng mortgage, which is as of May 5 na po tayo ngayon. Ngayon ko pa lang to pinakita sa inyo. So, nabayaran na po natin yung mortgage, si S-Loan 1 at yung electricity. Tapos, if you have noticed, yung S-Loan ko dalawa na lang. When I started cash stuffing, nasa 5 or 6 pa yata yun, yung maliliit na loans. Ngayon, dalawa na lang. And hopefully, by bonus time, I will pay off yung si S-Loan 9. And if meron pa talagang extra, I will pay off S-Loan 1. Kasi medyo malaki pa to si S-Loan 1 eh. Parang hindi pa siya 6 months or 6 months na ba siya? Basta. So anyway, so dito sa 9, yung CS loan 9, ito 2 months na lang. Parang this May, yung second to the last. So nabayaran na rin po yan. Yung CIMB po natin na minimum, actually yung totoong due ko sa CIMB, pumapalo po siya ng 130,000 plus. Kasi, ano lang, sinicirculate ko lang yung utang. Not recommended. Huwag yung gagawin. Pero, ito siya yung last ko na tututukan. So, CIMB at 7,241 yung minimum. So, if I plan also to allot part of my bonus dito sa CIMB. Then, dito tayo magka-cut off sa 14. Kasi sa 15, papasok na yung ating salary. So, ay paid na pala to. So, lahat ng check paid na po siya. So, May 5 ngayon. So, from the 5th until the 14th, wala na po akong bills na ima-mind unless merong subscription. Yung subscription, ilang beses ko na sinasabi na ililista ko at ino-note ko din, pero hindi ko pa rin nagagawa. Sige lang, one of these days, maglilista tayo ng subscriptions. So anyway, yung 15 na salary, siya cover, siguro yung mako-cover ng salary ko is yung S-Pay, last pay, nasa 15 to 16, tapos kaya pa yung Globe. So, yun yung yun na yata yung makakaya ng salary ko talaga. So, yung H at yung natirang salary ko dito sa 15, siya yung magfa-fund ng personal loan ko na babayarin sa 22. And guys, dahil kayod po talaga muna tayo dahil marami po tayong utang plus may goal po tayo bumili ng sasakyan, may tinanggap ako na third na office for consultancy.
So, yung pay ng office number 3 is once a month. Tapos sabi nila before 22. So, nilagay ko sa 22 yung pay. Medyo maliit yung pay dito sa office 3. Pero, it's okay. Makaka-help pa rin yan kahit maliit, di ba? Tapos, also expected dito yung PF na constant, yung minimum 10K. So, yung income dito, sila yung magpe-pay for my bills from the 26th to the 30th. So, hopefully, mako-cover po yan lahat. Okay? So, ganito po yung general overview po ng aking finances. And don't forget, May 10 is Mother's Day. So, aalis ako ng 7. Hopefully, I can make a separate gastos vlog. Kasi pupunta ako ng Siargao. Diba? For a convention. So, 7, 8, 9. Actually, yung mga kasamahan ko, andun na. Mula 6. May kasama ng isa, andun na siya, Monday pa lang. Pero, well, hindi ako, kailangan ko pang kumita ng Monday, Tuesday, Wednesday. And medyo, slow din ngayon. Pero, it's okay. Meron naman, hindi naman siya nazi-zero. So, it's good. Thank you, Lord. Tapos, yung nagmamadali akong uuwi ng 9 ng gabi. Gabihin na yata ako nito para makapag Mother's Day. So, ano yung mga gifts niyo guys for your mother? Gift or gifts to your mothers on Mother's Day? Pwede nyo naman ilagay sa comments para may idea kayo. So, ito muna yung overview of the calendar. Titingnan natin yung list naman ng planned expenses. Yung budget ko for the week na nakatali. Okay? Ilabit. So, ito na yung paycheck budget planner natin. So, nasweldohan tayo noong April 29. And so far, ito pa yung time na i-cover niya is April 29 to May 14. Pero since ongoing pa yung si Office 1 at Office 2, si Office 3, ilalagay ko pa pala. Pero, hindi ko alam kung magkano ilalagay ko. Kaka-start ko pa lang nung May 2. Ano na lang kaya? What if... Sige. Wala akong ina-expect. Kasi, I actually do not know kung ilan yung magiging kliyente ko sa Office 3. Pero mas konti siya than Office 1 and 2. And mas cheaper yung rate. So, wala muna tayong so yung ini-expect ko na sweldo nung April 29 was 28,200 and 28,200 talaga yung dumating. For office, siguro yung ikukwenta ko is actually from May 1 na. Kasi yung ibang nakakalito nga Pero yung ibang pay kasi dito na nalagay na siya sa April na budget. Pero anyway, nire-roll over ko naman So, wala pa tayong actual dahil hindi pa tapos yung 15 days. So, ito yung minimum na expected ko. Like, if I take one client if merong one client per day. So, yun po yung magiging income. So, yung total income natin na expected is at 35,900. So, going sa ating bills. So, lalagyan ko ba ng actual dito? Pero,
bayad na po yung bills natin until the May 14th. Unless mag-a-add ako. So, makikita na yung, if mag-a-add ako, for example, dito sa CIMB, so, makikita po yan siya sa recap na lang. So, titingnan ko pa yung actual na nagmenos sa ating mortgage. So, ayan, nabayaran na po. So, S-Loan 1, si S-Loan 9. Ito, date to ng date kung kailan sila due. Yun na lang, para hindi ako malito. Tapos, yung CIMB, may konting extra. Grabe, sobrang konti ng extra, mga around 50 pesos. Tapos, yung helper salaries, pero next month, mag-i-increase na po kami. Hindi next month, this May, mag-i-increase na po. Then, electricity in 2 parts, kasi na-short ako. So, hinabol ko nung Lunes. And then, yung Globe at Home na stop ko na sa September. Kasi, hindi ko na siya nagdodoble na yung Wi-Fi. So, that's it for our total bills so far. 20,909. So, yung matitira will be around 14,900. So, dito sa baba, yung sa groceries, actually, yung grocery is covered by my father-in-law pa. Yung 5K. So, ilalagay ko na lang dito. Pero kasi, April kami nag-grocery kaya hesitant akong Pero anyway, nasali na to siya. Meron na akong And then, convention pocket money. So, yung pocket money ko, papunta sa convention. So, despite this, meron pa tayong natirang 4,491. Tapos, yung home credit ko na loan, milagro, nagbawas siya nung May 1. Hindi siya nagbawas the days before. Nasanay kasi ako na parang towards the end of the month siya magbabawas. So, nagulat ako na May 1 siya bumawas. So, dito ko siya nilagay. So, actual, meaning nabayad na. So, yun. Wala na talaga tayong bills. So, and with pertains to debt, so S-Loan, mortgage, andito naman sa kabila at CIMB. So, nilagay ko na lang C-bills. Except for HC, dito ko na lang siya nilagay. So, ito, wala pa tayong budget for facial. Yung facial day, hinihintay ko yung sister-in-law ko and yung niece ko. Dadating sila this May. So, I'm looking forward to that day. Sabi ko, ililibre ko sila ng facial. Kasama si Mudra. So, paglalaanan ko, siguro 2,000. Or baka mas marami. Kasi, kailangan mo ng tip. 4 kami. So, 'di ba? Baka parang kulang, no? Anyway, so sa 2,000, meron pang matitirang 2,491. So, yung savings challenges ko na pinaka-basic, yung pinaka-minimum sa savings challenges ko na malalagay is actually 1,650. So, yung 1,650, hindi kasama yung 20 pesos. Kasi unicorn lang yung 20 pesos kung kailan lang siya dadating yung 20 pesos bill. So, 1,650 yung pinaka-minimum. So, yun ang lagay. Tapos, meron pa tayong 841. So, yung 841, pwede pa siyang malagay as additional sinking funds. So, ayan. Merong note. Back to sinking funds. So, yun. Lahat ng pera may assignment for this May as it should be. Hopefully, kayo rin and I hope maraming blessings and money dust to all this May. Bye!